Andito ngayon tayo para tignan natin itong latest na nahuli natin na iba't ibang mostly shabu, mostly ito methamphetamine itong nahuli natin. Ito yung nababalitaan natin na nakita na lumulutang na lang off of our western coastline. Doon sa Region 1 mostly Region 1 hanggang Zambales. So, ito lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. What will happen now is kagaya nakikita nyo rito, no case filed nor persons apprehended, dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda, kinolekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit at least masasabi natin dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu, marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging adik, marami na namang mamamatay sa overdose, marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli nitong patuloy natin paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang bunga nung naging instruction ko sa ating mga otoridad na dapat ay unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. At medyo namomonitor na rin natin, nakikita na rin natin. Ang isa pang katangian nitong paghuli nitong mga nakikita ninyong droga ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga mangingisda. Kinuha talaga sila muna ang nakahanap dito. Yung unang huli, ito yata yung nauna eh. Ito, sila lang ang nakakita niyan. Pagkatapos niyan, dinala nila sa pulis at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makolekta yung mga sumunod. Kaya't ganyan ang nangyari at kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin. So, what we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. According to PDEA, we will be destroying, I would suggest that the press attend that, the destruction of the drugs, para makita ninyo. Kasi maraming nagsasabi at marami tayong dati, ngayon hindi na nagagawa. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang nagiging ang sinisira na lang, kung ano ng balot ang ginagawa, ngunit 20 kilos na lang. Yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. So that is what we are trying to avoid. So the press has a very important role in this. Puntahan ninyo dahil ang procedure dito, saan dadalhin ito? Kapas. This will be brought for destruction to Kapas in Tarlac. Ang procedure diyan, ang unang gagawin, i-test ulit, random testing, para matiyak natin na yung ating sisirain, yung susunugin, ay talagang shabu. Kasi kung pinalitan na yan, nailabas na, pag-test na yan, makikita yan, na nagbago na yung
yung kanilang percentage, kung gaano kalakas yung kung talagang shabu ba. So I would suggest that the press attend that, watch the testing, and you make it transparent para makita ng taong bayan na yung ating ginagawa. We will watch the testing, the chemical testing, and eventually ang paglagay sa incinerator to destroy all of this. Meron din kasama dito yung mga expired na gamot. So by law, ang expired na gamot kailangan i-destroy. Kaya nasama dito. So all of this will be done tomorrow. And I continue to encourage all the drug board authorities, the PDEA authorities, and of course the police, that we must continue with the war against drugs, but we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasapit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung bisyo na yan. And then, of course, continuous enforcement of all the drug laws, continuous implementation of the drug war against the large syndicates. However, we also, the Chief PNP has also been instructed, as I'm sure you know, to also go after the smaller, yung nasa kanto-kanto, na nagbebenta ng droga, nagbebenta ng shabu, dapat habulin din natin yan. Dahil pag nandyan sila, kahit papano, ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Pagka meron nagbebenta dun sa tabi nila, dun sa malapit sa bahay nila, malapit sa mga eskwelahan, hindi ang feeling ng tao, pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Kaya tinitiyak ng ating kapulisan na marami tayong pulis na nakikita, very high presence ng pulis. At kung meron mga ganong kaso, ay mahuli na kagad natin. So, that is what we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. And I think we are beginning to see the good effects of that new policy. So thank you all, and good morning.